Isang mapagpalang umaga po. Una tigit sa atin pong buhay na Panginoon. Pangalawa po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Tayo po muli ay magpupurit, magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating buhay na Panginoon, dahil marapat lamang po na ibalik sa ating buhay na Panginoon, sa ating dakilang Diyos ang lahat ng papurit, pagsamba. Ako po si Brother J.V. Lozada from Door of Faith Church, Abu Dhabi, UAE. Simulan po natin ang umagang ito sa pag-aawitan, sa pag-awit para sa ating Panginoon. Awitin po natin yung dakilang muog. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Mula po sa umpisa. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. Hallelujah. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, kayo ay banal, Diyos na mapakailan pa man. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, kayo ay banal, kayo ay banal, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Wala kaming ibang papupurihan, dadakilain sa mga oras na ito, kundi kayo lamang po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong lakas, sa patuloy na kalakasan, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong ipinadaranas at pinagkakalob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na muli ako po inyong magamit upang makapagbahagi na inyong mga salita, na makapagpahayag, Panginoon, sa kadakilaan niyo sa bawat isa, Panginoon. Ako po inyong gagamitin. Tuloy niyo pakalinisin, Panginoon, ng aking puso at isipan. Gamitin niyo lamang po ako upang maging daluyan ng inyong mga salita, Panginoon, sa bawat tagapakinig. Gayon din po sa aking mga kapatid na nakasama namin sa umagang ito. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso at isipan, buksan ang bawat
isipan ng bawat isa. Naway patuloy kayong maghayag ng panibagong revelasyon sa bawat isa. Patuloy nyo kami pag-isahin sa isang espiritu na kailangan po yung maitaas sa aming mga buhay. Patuloy nyo pong pagkalooban bawat isa ng kalakasan at karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya muli, dalangin man po namin, Panginoon, higit sa lahat yung patuloy na pagsama ng inyong banal na espiritu, dahil wala kami magagawang kami walay sa inyo, Panginoon. Kaya sa inyo po namin patuloy na itinataas, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at mangyari yung kalooban nyo lamang po ang palaging masunod sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po. Una, tigit sa ating buhay na Panginoon. Pangalawa po sa inyo, mga kapatid. Muli, ako po si Brother J.V. Lozada from Door of Faith Church, Abu Dhabi. Yung isang kagalakan na magamit bumuli ng ating Panginoon. Bagamat saan man po tayong dako, sabi nga ng Panginoon, saan man dako tayo man naroroon, patuloy nating ihayag yung kadakilaan ng ating Panginoon, dahil tunay na walang kalugihan ang maglingkod sa ating Panginoon. Ang ating kayo po ay makipagbukas sa akin, kayo po ay may mga hawak na Biblia, sa Book of Psalms o mga awit, chapter 46 verse 1. Sa aklat ng mga awit, chapter 46 verse 1. At ang sabi po doon, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sumaklolo kung may kaguluhan. Ulitin ko po. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sumaklolo kung may kanlungan. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay hindi na dapat matakot. Huwag matakot. Yan po. Tunay nga po, mga kapatid, ng presensya ng ating Panginoon, kahit nasan man po tayong dako, ay nariyan sa kaguluhan man at sa kagalakan. At ang Panginoon po, mga kapatid, ay tunay na mas dakila kaysa sa anumang pagsubok na maaaring dumating sa ating buhay. Ang unang bahagi po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay ang Diyos ang ating lakas. Yan. Ang Diyos ang ating lakas. Mga kapatid, kung nanghihina man tayo ngayon, sa Panginoon tayo kumuha ng lakas, dahil tunay na hindi na tayo bibiguin, kahit kailan hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. At alam ninyo, mga kapatid, na tunay na napakaganda ng layunin o yung kayang ibigay ng Panginoon para sa atin, na hindi kayang tumbasan ng kahit na anuman bagay sa mundo. Halimbawa, natural sa mga tao, no? Believer man o non-believer, minsan dumarating yung, alam mo yung syempre tayo may emotion, may nararamdaman man. Halimbawa na lang sa financial, yung tipong kapag ka may pera yung isang tao, parang ang saya-saya, no? Pero pag naubos, parang pati yung tao nauubos rin. Pero hindi yun, kapatid, yung tunay na kalakasan. Yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, tunay na yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid, ay unexplainable o hindi maipaliwanag. Yung tipong kahit pagod na pagod tayo, physical, kasi galing tayo sa trabaho, diba? Pero yung espiritu natin, buhay na buhay, gising na gising, dahil alam natin na palagi nating kasama ang ating Panginoon. Kaya sabi nga po, diba, sa Philippians chapter 4 verse 13, na I can do all things through Christ who strengthens me. Sa Tagalog po, yung lahat ng bagay ay magagawa natin sa lakas na pinagkakaloob o binigay ng ating Panginoon sa atin. Amen po. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa po, sa pangalawang bahagi, ang Diyos ang ating kanlungan. Ulitin ko po, ang Diyos ang ating kanlungan. Unang halimbawa po, yung ating mga anak, ito hindi na po tayo lalayo sa mga magulang po dito sa may mga anak na. Diba yung ating mga anak, pag kinakarga po natin yan, sila, tiwalang-tiwala sa atin yan. Minsan nga, yung anak ko, tuwan-tuwa yun pagka minsan yung bata, yung tipong inihahagis pa natin, pero tuwan-tuwa sila kasi alam nila na hindi natin sila bibitawan o
di sila mahuhulog. Kumbaga yung tiwala nila sa ating mga magulang, di ba? Ganon din sa ating mga Kristiyano, na tayo ay patuloy lang po na mamalagi sa kanlungan ng ating Panginoon. He is our refuge. He is our refuge. Ang Diyos na poprotekta sa atin, ang Diyos na ating matatakbuhan sa anumang oras. At mga kapatid, na walang ibang pinakaligtas o pinakasafe na lugar sa mundo kundi sa piling lamang ng ating Panginoon. Amen po ba? Madami man pagsubok, problema, karamdaman man, sakit, pero kapag nasa presensya tayo palagi ng ating Panginoon, mga kapatid, mararanasin natin palagi yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo o ng kahit anumang bagay sa mundo na to. Isang halimbawa, no, sa panahon ng pandemic, way back 2020, diba? Takot na takot tayo sa pandemic, no? Nakasuot tayo ng face mask, ng face shield, yung ano pa, diba? Kulang na lang maligo tayo sa alcohol nun. Pero meron pa rin namang tinatamaan kasi nga hindi naman natin nakikita yung sakit na yun, diba? Pero alam natin, mga kapatid, na yung Diyos natin, nakikita niya to, walang naitatago sa Panginoon. Tunay na yung ating Diyos na buhay, yung may hawak at may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, lumapit lang tayo palagi sa kanlungan ng ating Panginoon. At sa pangatlong bahagi, actually hindi naman po siya ganun kahaba yung mensahe natin, pero napakaganda nung topic na ito, nung Psalms chapter 46 verse 1, lalo sa ating mga Kristiyano, no, na tunay na dumarating talaga yung sa panahon na tayo'y nanghihina, lalo sa ating kung meron man tayo kapwa ko na dito na OFW, yung nagtatrabaho na malayo sa ating mga pamilya o nasa ibang bansa. Tunay na nandun yung lungkot, pero yung patuloy na binibigay ng Panginoon na kagalakan, yung kalakasan, yun yung kaya hindi natin nararamdaman yung lungkot, yung homesick ba na tinatawag, kasi masigit yung yung kapayapaan, yung kagalakan na binibigay ng ating Panginoon pag lumapit tayo sa Kanya. At yun po sa pangatlo, ang pangatlong bahagi po ay, siya ay handang saklolo kung may kaguluhan. Ulitin ko po, siya ay handang saklolo kung may kaguluhan. Yan. Mga kapatid, no, ang Panginoon kahit ano pong oras, pwede po natin lapitan. Pwede natin lapitan. Yung totoo, yung Panginoon lang talaga natin po yung naghihintay na lumapit tayo at manalangin tayo sa Kanya. Palaging nakahanda yung kamay ng ating Panginoon, palaging nakahanda yung ating Panginoon na sumaklolo sa atin. Kaya tumawag lang tayo sa Kanyang pangtakilang pangalan at magtiwala tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon, dahil tunay na walang imposible sa ating Panginoon. Gaya po ni Peter, no? Gaya po ni Peter, diba, na lumubog siya sa dagat. Sinabi niya, tinawag niya yung ating Panginoon na, sabi ni Peter, Panginoon, iligtas mo ako. At anong ginawa po ng ating Panginoon, di ba? Agad pong lumapit ang ating Panginoong Hesus at inabot yung kamay niya kay Peter. Kaya tumawag lang tayo palagi sa dakilang pangalan ng ating Panginoon at tayo ay maliligtas. At anumang tulong yung hingin natin sa Kanya, ay hindi tayo hindian ng Panginoon. Pero syempre nandun pa rin yung sinasabi na diba, kasi ang daming ibang Kristiyano sasabi, ang tagal ko nang nananalangin sa Panginoon, ba't hindi pa rin tinutugon? Sabi nga, nandun nga yung kasagutan na diba, na yes kung tutugunin ng ating Panginoon, no kung hindi. Pero kung hindi man tugunin ng Panginoon yung panalangin natin, kung ano man yung pinapanalangin natin, mga kapatid, pero tiyak tayong lahat na lahat ng plano ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin. Hindi man niya tinugon yung pinapanalangin natin, pero sigurado na mas higit o mas maganda yung plano o yung ibibigay ng ating Panginoon para sa atin. Kaya sabi pa nga dito sa sa Psalms 46 sa verse 2 po, baba lang. Sa verse 2 and hanggang verse 3, no, basahin na rin natin na sabi doon, sa Tagalog lang po. Sabi doon di dapat matakot
mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Totoo na sa mga panahon ngayon, nakakatakot yung mga nangyayari sa mundo, di ba? Sa ibang bansa, iba't ibang panig o parte ng mundo, may kaguluhan, may gera, may taggutom, may mga sakit o kung ano pa. Pero tayo mga Kristiyano kasi, di ba, alam na natin mga kapatid na yung Diyos na buhay natin, yung Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Yung tunay na Diyos, no? Yung ang Diyos na pinagkukuhanan natin ng lakas, Diyos na ating kanlungan, at Diyos na handang sumaklolo kung may kaguluhan. Sabi nga doon sa tatlong topic natin, no? Kaya mga kapatid, tulad nung sa title o topic natin sa umagang ito, no, na hindi dapat tayo matakot. Hindi na dapat tayong matakot mga kapatid. Kasi alam natin na nandyan yung mga pagsubok, pero mas malaki yung solusyon, mas malaki yung Diyos natin, mas makapangyarihan yung Diyos natin kaysa sa mga pagsubok na yan. At sabi ng Panginoon, di ba, hindi tayo bibigyan o hindi iaalaw ng ating Panginoon yung mga pagsubok na yan kung hindi natin makakaya. At tulad ng nabanggit ko kanina na nandiyan yung Panginoon natin, naghihintay lang siya na lumapit tayo. At sana, no, hindi lang yung puro paglapit. Siyempre nandun pa rin yung dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi alam ng ating Panginoon yung nasa o yung loob, yung nasa o yung nais ng puso't isipan natin. Kung ano yung gusto natin, no? Kaya kung may takot man tayong nararamdaman mga kapatid, patapos na tayo mga kapatid. Malapit na tong ano. Kaya kung may takot man tayong nararamdaman ngayon kapatid, kung may problema man, kung ano man yung alalahanin mo, yung isipin lang natin yung lahat ng narinig mo ngayon sa umagang ito. Totoo ang pangako ng ating Panginoon na kahit kailan hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan na hindi yung kapayapaan na makukuha lang natin sa sanlibutang ito. Hindi yun kayang ibigay ng sanlibutan. Yung ibibigay natin kundi yung kapayapaan na mag-iingat sa ating upang makapagpatuloy tayo sa pamumuhay habang lumalakad tayo sa sanlibutang ito at habang lumalakad tayo sa sanlibutang ito at sa ating pamumuhay Kristiyano. Sabi dun sa Psalms chapter 46 sa verse 10, pinakababa ito, madalas ko itong nababasa. Yung be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Sabi doon ang ibig sabihin nun yung ito, wag mong pansinin o wag na nating i-focus yung kaisipan natin sa lahat ng bagay na naririto. Kasi lahat nga dito hindi permanente, lahat temporary. Ngunit subalit i-focus natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Kasi masigit yung pagpapala na kayang ibigay sa atin ng Panginoon kaysa sa sanlibutan ito. Lahat ng bagay, lahat ng naririto panandalian lamang. Totoo mahirap, ngunit makakaya nating maglingkod sa ating Panginoon. Basta palagi lang tayong manalangin, pakabalutin ng banal na dugo ng ating Panginoon, sikapin natin na magsumiksik sa ating Panginoon dahil tunay na walang kalugihan ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Kaya manatili lamang po tayo sa ating Panginoon at kahit kailan di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, glory to you Jesus. Purihin kayo Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah, purihin kayo Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayan Panginoon, sa mga mensaheng naihayag Panginoon sa umagang ito. Dalangin po namin na ito po'y aming may apply, maipasamuhay Panginoon sa aming pang-araw-araw na paglakad sa sanlibutang ito. Tunay na kung sa amin lamang, hindi po namin ito lahat makakaya. Tunay na dumarating man yung
ng panghihina, Panginoon. Ngunit patuloy niyong yakapin ng bawat isa kung ano man pong dinaranas o pinagdaraanan ng bawat isa. Kung may karamdaman po man po sakit, dalangin po namin na hipuin po na inyo pong mapagpalat, mapagpagaling na kami ang bawat isa. Tunay na kayo po yung dakilang doktor, manggagamot na nagpapagaling, at ngayon pa lamang ay kiniklaim namin, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon. In Jesus' name, purihin kayo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy tugunin anuman pangangailangan ng bawat isa sa bawat iglesia, Panginoon. San man dako ng mundo, patuloy nyo kami pag-isahin, Panginoon, sa isang layunin, sa isang espiritu na kayo lamang yung maitaas, maparangalat, madakil at magpasalamatan, Panginoon. Sa aming mga buhay na tulungan nyo kaming manatili sa inyo, Panginoon. Tuloy kami maging ilaw at asin ng salibutang ito na makita sa aming pamumuhay yung pagkakaiba ng higit ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin naway patuloy niyong pakabalutin na inyong pong kabanal-banalang dugo ang bawat isa, naway anumang gawa mo ng kaaway, di makapanig at makapanugumpay. Naway patuloy po namin magawa, maibigay ang aming pinakamabuti, Panginoon, sa lahat na ipinagkatiwala niyong gawain sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, wala hanggang papuri, at maraming salamat sa aming mga kapatid na na aming nakasama sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, naway patuloy niyo pong palaguin yung inyong gawain, Panginoon, saan man dako, Panginoon. Naway patuloy niyo po kaming gamitin lamang, Panginoon, upang maghayag na inyong dakilang salita, Panginoon, inyong dakilang pangalan sa bawat isa. Naway patuloy patatagin yung aming pananampalataya, Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin yung patuloy na pagsama ng inyong banal na espiritu bawat isa. Kaya sa inyo po namin patuloy yung tinataas sa pinagkakatiwalang lahat ng ito. Palagi mangyari yung kalooban niyo lamang po umasin sa mga buhay sa pangalan ang Panginoon, ang iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Amen po. Amen.